sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Okay. Good evening, Comfy family. Nagulat yung katabi ko po. Hallelujah. Ate. Yes, good evening. Good evening mga kapatid. Yeah. Okay. Yeah. Kay time ng mga siblings, mga kapatid, napansin nyo nung mga naunang Wednesday. Kami naman po ako po yung sumunod sa kapatid ko, si Ate Joy. Ay ate, bati ka muna. Yes. Good evening po, lalo na doon sa aking aking mga anak. Batiin ko daw sila eh. Kay Sam, kay Jolly, kay David, tsaka kay Thomas. Hi Thomas. Yeah. Tsaka kina Ate Mayet, kay Kuya Tom, Kathleen ng Sydney, kay Baby Rodillas ng Perth, Australia, kay Deli Bernardo ng Sydney. Nakikinig po sila sa atin. Yes, okay. Siyempre naman, family first. Okay. So, binabati ko si Sister Gemma, Pangilinan de Maano, kompleto eh. Si Henry, si Kuya Fernando, si Zayla, Janina. May nakalimutan ba ako? Walo Si tayo. Henry. Henry, of course. Kuya. Ayan, kuya, yan. We're 8 in the family. Sa magkakapatid, 7 ang buhay. Ayan. Okay, thank you Lord. At sa mga early watchers natin, nakita ko kanina yung anak ni Sister Ched. Ano pangalan to? Patrick. Patrick Bisete.
Tapos narito rin si Sister Cecil Teves ng Bulacan. Okay. Sister Rosemary Iwata. Yeah. Sister Zenaida Lirio Dondoyano. Bumbuhay, no, ha? Si Sister Josephat Bares. Victoria Alanggilan. Yan, Sister Yan. Vicky. Yan. Good evening po. Si Sister Tess Hallelujah. Francisco. Yes, And happy okay. watching. At si Sister Carmen, ang aking number 1 fan. Mahiya. Mahiya. Kaya tuwan-tuwa yan pagka Andito Laging din si nandyan. Sister, Zenaida Lirio Dondoyano. Yeah, mentioned already. Yes, Yeah. Sister Victoria Alanggilan. Yes, mentioned already. At si Sister Daisy Goyena. Yes. Ayan. Ano ba to? RVE? Ano yan? Rava. RVE. Panaginip? Panaginip na. Gagu. Si Sister Shirley. Nabati mo na ba, Hindi Sister pa. Shirley? Lorna de la Rosilio Peña. Pehi. Yan. Yan. Kasi inuulit nila minsan yung greetings nila sa atin. Kaya okay din ulitin. Ito ano? naman, si Ricky Cruz Samson ng Francisco Prayer Group. Praise God. Happy watching, mga kapatid. Si Sister Ellen Nuas. Ito, si Ninong, kilala kita. Ninong Rudy ko. Pachikwa-chikwa ka pa, ha? Ikaw yung ninong ko, buko ka na. Code name. Merong, parang artista Aka. Ang tawag nila doon sa mga artista, Aka. nung araw, screen name, di ba? Screen name. Ito, hindi ko alam ang tawag dito. Aka. Okay. AKA. AKA. Of course, Sister Sally Bartolome. Yan, purihin ng Diyos. Sister Celeste. Ano yan? Cecilio. Tixon. Cecilio. Ayan, di ba? Yeah. Sister Sister Shirley Jen. Barrera. Yan. Sorry. Yan. Sister Shirley Barrera. Sister Jen Abuyabor. Sister Sally Flores. Happy watching. Hello. Yan. So, bago tayo dumako doon sa iba pang greetings, Yes. sundan natin yung topic ni na Sister Jen at saka ni Sister Tata last week tungkol sa siblings. Yes. Okay. Ayan. Ang nakita ko naman doon is how to build a strong bond between siblings. Kasi yan nagsisimula sa bata pa lang. Oo nga. Meron nga magkakapatid na parang hindi magkakapatid. Yeah. Yes. Kasi nga doon sa kabata nila, hindi na banded yung kanilang relationship. Yes. Ayan. Di po ba doon sa Psalms 133 verse 1? Sabi doon, English. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Tagalog. Sige. Napakaligaya at kaaya-aya sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-samang magkakapatid. Ayan. Praise So, God. doon sa number 1, sa how to build a strong sibling bond ay yung promote the activities that get your children playing together. Ayan. Naalala ko yan. Okay. Nung mga bata pa po kami, ayan malinis na malinis yan, mga bata pa po kami. Hindi nung maliliit pa kami. Nung mga bata pa po kami, alam nyo na yan, mga kapatid. Kami tuwing hapon ipinapasyal ng aming ama. At kalimitan na, kung dito sa Maynila may luneta, tayo'y merong Park. Sampaloc Lake Lake. Yan, meron akong very memorable experience. Doon sa mga taga San Pablo, at nakapunta na ng San Pablo, meron diyang may park dyan. At ang tawag nila dyan ay si Doña Leonila Park. Yan yung gitna nung park na merong fountain. Siyempre, bata, malikot, tuwan-tuwa akong tumutuloy doon sa gilid ng fountain. Alam nyo na nangyari. Nahulog ho ako doon. Kaya umuwi ako injured. Malikot. Yeah, but anyway, ang puntos namin doon ay yung magulang po namin, they see to it na sama-sama kami nagpupunta sa isang lugar wherein we enjoy the company ng bawat isa. Yes. At napakaganda naman ang ibinunga nito po, mga kapatid. Kasi hanggang ngayon, na kami mga may edad na, yan safe na safe, may edad na, ay
glory to God po. Napakaganda po ng aming samahan pa rin magkakapatid. Kung natandaan niyo yung sharing din ng magkakapatid na ni nung Fred, Francisco, yan. Close na close pa rin. At salamat na lang sa technology dahil bagamat kami hindi nagkakalapit-lapit, nagkaka-reunion, meron kaming tinatawag na GC. GC. Yan. Group Ano yung chat. GC? Group chat. Group chat. Yan. Thank you, Lord. Okay. Napakahalaga po yun na bata pa lang po ay iparamdam na natin sa ating mga anak yung magandang relasyon at samahan. At hindi lang po yun, at ako'y nagpapasalamat kay Lord kasi we grew up from a very simple family. Simple. Pag sinabing simple, hindi kami talaga mayaman, na dito talaga everything is budgeted. Yan. At dito, tinuro sa amin ng mga magulang namin na pantay-pantay, walang lamangan. Paghahati-hatiin yan kung ano yung pagkain na naririyan. Kaya doon, na-built yung aming strong family ties. At kailangan laging tulungan. Kung may kailangan yung isa, ibibigay. Kung sino ang meron, siyang magbibigay. Kung sinong wala, siyang bibigyan. Ano, ate? Yes. Oo, tama yun. Kaya batiin naman natin ito sumunod. Okay. Commercial Yes. break. Okay. Sister Jesusa Dalangin Kao, hello. Yan. Okay, ang layo, no, ha? O, batiin muna natin yung mga taga San Pablo na nanonood ngayon. Di lang basta Okay. nakikinig, ano, ha? Sa taga San Pablo, of course, si Ninang Eva. Ninang mo rin ba, Sister Yes. Eva? Okay, Ninang. Ninang ng bayan. Ninang ng Bayan. The Villanueva family, Sister Kay, Don, Vera, and of course, Sister Nori, nandyan yan. At within the subdivision, sa city subdivision, nandun din si Sister, the Dikitanan family. Ayan. Then we have, si Sister Lisa Albaran, ang ating worker sa San Pablo. Liway Alcantara. Sila, ito, kumpare ko to. Paring John. Banyagali at Sister Kay and family. Tess Malabonga. Ang mag-asawa, si Brother Tony. Thank you, brother and sister, sa pag-silip-silip sa ating worship center dyan. Sa bandang Palakpakin. Masarap yung Maricel. hipong palakpakin, ano? Yes. Madalang na namiss daw ko. endangered na daw yung mga hipong maliliit. Ginataan. Sarap. Gigagatan, ano, ha? Sister Maricel. Yan. Brother Joel. Sister Almira. Si Nailinda. Okay. Si Sister Mien, of course. Yan. Happy watching. Of course, yung mami ni Sister Ana. Sister Al Victoria. Pagaling po kayo, Nay. Okay. Sa Kalawan naman, nandyan ang Hernandez family. Sister Ami and family. Yan. Sino pa ba? Sister Eloy Akayan. Ninang Of Eloy, course. hello. Yan. Nice. Hindi ko naging ninang yan. Ba't ikaw naging ninang mo, Sister Eloy? Ayan. Sister Siling Mendoza. Ayan. Sister Rita Augustia Mangao. Yan. Sister Marisa Owichi. Japan Okay. to. Japan yan. Okay. Ohio. Nandito na po. Andito na. Yes. Of course. Isa Kabahog. Happy watching. Praise the Lord. Christian Reyes, hello. Sister Carmela Tison. Yan. Sister Olivia Caray, hello, kumari ko. Karay ba yun? O Karay? How does it? Caray. Karay. Okay. Ang aking mahal na biyanan. Sister Sally Giron Adun. Kamusta po, Yep. Nay? Kamusta po ang check-up natin? Alam ko okay lahat yan. Sister Aida at Letty Garcia. Sister Letty, happy watching. Thank you, Lord. Si Sister Tess Sepulveda. Hello ulit. At Sister Cora Kagimbal. Good Of evening course. po. Yung anak nila, Sister Apple Insyong. Okay. Ayan. Dako tayo doon sa pangalawa. Okay. Na matatagpuan ay promote the Promote activities the that activities. get your children playing together. Kailangan talaga yun. Yan. Laging sama-sama, hindi hiwa-hiwalay. Mga kapatid, yun ang medyo nakakalungkot sa panahon ngayon. Hindi masama ang technology.
Pero nawawala po itong aming first na nabanggit because of the technology. Kanya-kanya. So let us all pray na maibalik ito na magkaroon ng magandang bonding ang family. Kasi napapalitan itong mga gadgets, nagkakanya-kanya na. Dumating at umalis ka. Hindi ka Nasa gadget. napansin. Di ba? So, ating ipagdasal po yan na ma-resolve yung problema na yan. Yes. Ano ha? Thank you, Lord. So, ano yung pangalawa? Yung pangalawa, include in your bedtime routine a chance for your children to always say good night and I love you to each other. Ay, oo. Kasi dito sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Tanda mo yon na nag-good night tayo sa isa't isa. Nakahiga tayo, no? Madilim na yung ilaw. Good night, Kasi mommy. Good ang night, style po sa tatay. probinsya, yung isang mahabang banig, nakahilera. Ganun no kami, hindi kami kwarto-kwarto. Yan, nakahilera kami doon, panganay, mga lalaki. Maririnig mo, good night, mommy. Good night, tatay. Sumasagot naman. Nakahiga kami ganun Good lahat. night, kuya. Good night, kuya. Good night. Nakahiga kami ganun. And even up to now, dala-dala namin yan. Kasi nga sa GC, hindi maaring walang good night. Good night, everyone. Tsaka good morning, everyone. Happy Sunday or Happy Wednesday. Blessed day Dala-dala to namin yung greetings every day. Araw-araw yan. Every day na araw-araw pa. Yan. Sobra na talaga. Yan. Yan. Tapos yun, nagawa ko yun nung maliliit pa yung mga anak ko. Yung bedtime stories na kinukwentuhan ko sila. Wala nga tigil yun sa Goldilocks. Lagi yung nagpapakwento, sina Sam, sina Jolly. Goldilocks and the Three Bears. Si David noon, 2 years old pa lang. Gustong-gusto nila araw-araw. Gabi-gabi yun, sasabihin nila, Mami, Goldilocks, di na ba kayo nagsawa? Nakakatulog na ako sa pagkukwento sa kanila. So napakahalaga talaga yung ganung bonding ng parents dun sa children. Ayan. Sa amin naman, medyo naiba naman sa bahay. Pagkatapos naming mag-evening prayer, kasama na yung greetings, kiss, and then Okay. tulog na kami. Hindi na So, yung parang, yung ginagawa natin Good night, nakahiga. good Good night. Kasi marami tayo kami apat lang kami. Tayo ilan tayo? 7. Tsaka magkakahiwalay na yung room. Magkakahiwalay na yun. Magkakahiwalay na yung room, kaya hindi na maririnig Hindi na yung kasi yun na magkakarinig. good Ganun, night. no, ha? Okay. So napakahalaga po yung mga kapatid. So, ang tawag nga po doon doon sa aming night, is the family altar, wherein before we retire at night, nagsama-samang manalangin. 6 o'clock yun. Yun sa atin noon, yung 6 o'clock, napakagandang tradisyon po yan, na nawala na rin po ngayon. Pero pwede po nating ibalik by having this family altar that before we retire on the whole day's work, bago tayo matulog, tawagin natin ang buong pamilya and pray together. Thank God for pagsalba sa buong maghapon na walang karamdaman, iniwas sa anumang trouble, na we end the day complete, lacking nothing. Yes. Di ba? Okay. Napakaganda po yon. At dito, laging nare-remind ang mga bata na talagang napaka-importante na yung connection sa ating Panginoon. Amen. Yan ang pinakamagandang. Kasama na rin doon ang konting sermon and instruction. Pag merong, oo. Pag merong dapat ayusin. Yes, hindi naman po nawawala sa pamilya yung mga indifferences, kaya pag may gulo, doon na rin naaayos. Ayan. Sa evening prayer. Bati natin si Sister Minda Ko. Ninang. Hello po. Hello, Ninang. Happy watching. Sister Yeah. Amor de Guzman. Sister Aida. Hello. Yeah. Aida Garcia to. Yeah. Sister Siling Mendoza. Yan. Si Happy MJ watching. ko ulit. Mami, pa-shout out. Ito na nga. Hello, MJ. Jacob Emmanuel Danganan. Happy watching. Sister Winnie Colina. Christian Reyes. Brother Christian Reyes. Sister Flor Cunanan.
Hello Talagang itong po. si Sister Rita gustong laging pabati. Oh, hanggang dito. may- Ulit-ulit. Paulit-ulit. Yan. Hi, Sister Rita. Yan. Sister Marisa Roraldo. Okay. Si Sister Jen din, no? Jen Aboyabor. Wala kayo dito. Yan. Yan. Thank you, Lord. Yan, Sister Mike. Brother Mike and Angie Sotomango. Yeah, okay. Hello po. Diyan sa San Pablo. Los Baños. Los Baños sila. Oh, yan. Kalipat na pala sila. Yan, si Sister Tikya. Yan, yung tinatawag na Tikya ni Sister Ria. Maria Teresa, si Pulbida. Yes. Na ulit. Ulit. Happy watching. Yeah. Si Brother Bricks Bares. Sorry Bares, po. yeah. Yes. Sister Linda Javier. Yan. Yan. Sister Zenaida Lirio Dondoyano. Hello po. Hindi, Two- iba yun. Tatlo po. Hindi yung Brother Robert po yung kanina. Hindi, sister yan. Okay na. Sister, sorry po. Walang barangay dito para magpaliwanag. Hallelujah. Hello mga Sorry. kapatid. Ayan. Kami bumabase lamang po sa mga nasusulat sa cellphone. Ayan. Sister Winnie Colina. Ayan. Nabanggit na rin? Okay. Ayan. Okay. Ayan. At saka, gusto namin magpasalamat doon sa anonymous giver. Yes. May anonymous. Bigay na lang po. Regalo. Ayan. Ayan. Kaya, God bless you po and may God God, will return it 100-fold. Amen. Praise Yeah. God. So may pangatlo pa tayo. Ito yung creating family activities in which your children work together. Kung Ay. kanina play together, ito Work work, together. Hindi po pala masama kapag ang anak natin ay yung bang pag may ginagawa tayo, ay humahalubilo. There are parents na kapag nagtatrabaho sila sa Sinasaway. bahay, oo. Well, Tuloy huwag kayo. yan. Mga bata pa kayo dyan. Alis kayo dito. Alis dyan. Halimbawa, nagluluto ka, tapos nandyan yung anak mo, sasabihin mong, ay, doon muna kayo, maglaro kayo doon. Huwag kayo dito kasi busy kami. O kaya, sa amin, nung bata pa kami, kahit anong ginagawa ni tatay o ni mami, doon kami. Okay lang sa kanila kung kami nagpapala, kung sila'y nagpapala, si tatay, di ba? Yeah. Mahilig gumawa ng balon, doon tinatapon yung, mga basura, yan, yung nabubulok. Ganun ginagawa namin doon sa probinsya. Pala din kami, hawak din kami ng takta. Kung ano yung ginagawa nila, ginagawa din namin. Pinagagawa kami, pinatatrabaho. Kung sila'y nagtatanim, pinagtatanim din kami. So, yes. Lahat ng Ayan. mga dapat sungkitin dati noon. Marami Kasi kaming before- masusungkit sa bakuran namin. Before rambutan, meron kasing lansones na matamis din. Yeah. Ayan. Kaya, Alam niyo po, lingid sa kalam niyo mga kapatid, sobrang yaman ng aming bakuran. bakuran sa prutas. Sa prutas. May Sabihin ko niya, masarap na Ito, nung kami, guyabano. ang nakagisnang ko ho doon, meron kaming abukado sa gawing kanan ng bahay. Tanda ko yun, akala mo makakalimutin ako. Abukado, sa right side ng bahay namin. Sa kabilang front side, meron kaming guyabano, may kaimito, santol. Sa bandang likod, nandun yung langka. Yeah. Tapos sa harap, nandun yung rambutan. Meron. Lansones. Before. Sa harap mismo ng bahay, sa may balkonahe, natatanda ni Brother Terry. Yan po. Tapos, pagdating sa likod bahay, bagamat hindi aming lupa yon, pero masipag magtanim ang tatay ko. Meron kaming papaya doon, kamoting kahoy, doon sa likuran. Kaya, bahay kubo talaga yung bahay namin. Yes, Sister Jam. Ngayon, nagtatanim na yung mga tao. Pero magbibigay ako ng konting controversial. Mhm. Kung maririnig nyo kanina sa amin, si mami at si tatay, hindi kayo nagtataka bakit mami at tatay ang tawag namin? Oo nga. Alam mo istorya nun? Konting ano lang. Ikaw lang. Ha? Kasi ganito po yun. Ang tagal. Inunahan ko na si pastor. Naiinip yan lagi sa akin. Go. Okay. Kasi po, ano po, yan po ang impluensya ng mga tao minsan sa palibot. Impluensya. Kasi nung araw po, meron po kaming kantina sa Kapitolyo. Yan, kami po may hawak ng kantina sa Kapitolyo. Tuwan-tuwa sila, ang mga anak pa noon, si Kuya,
si Ate Joy. Ako naman ay coming soon. Ito yung kwento na lamang ng tita ko. Kasi tinanong ko, bakit mami, tatay, ganyan? Eh, dahil nga po yung medyo nakakaangat sa buhay yung mami ko kesa sa father ko, yun yung ginawa ng mga tao dun sa kantina. Mami mo, ang tawag mo dyan, mami kasi meron yan. Yan, tatay mo, wala kasi yan, kaya tatay. Ganon. Nakagisnan na namin po, nakagawian na namin po, mami, tatay. Paano naman si tatay, no? Ha? Daddy. Daddy po. Ayan, daddy po, tawag sa akin. Yan. Kaya po, yun po ang tawag namin. No? Kaya mami, tatay. Buti hindi tayo tinatanong ng mga tao, ano, ha? Tayo na lang nagsabi. So, but anyway, going back do sa sinabi po nung kapatid ko, alam niyo po, ang memorable experience ko na hindi matatawaran, bago magpasko, natatanda mo yan? Kasi po yung bahay namin, puro rehas po yan. Every year, nagpipintura. Hindi po kami nagpapapintura. Kami po yung tik-tik kalawang. Kanya-kanyang bintana, ilang bintana yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na bintana ho sa bahay namin na puro bakal po. May mga, alam niyo yung mga sinaunang rehas, may mga bati-batibot na ganon. Kanya-kanya kaming bintana. Kakaskasin namin yun. Tatanggal namin yung dating pintura. Pipinturahan ng primer. Tapos, tsaka pipinturahan ng final kulay na gusto. Ayan. Kasi Meron po, kasi. lingid po sa kaalaman nyo, ang aming ama ay blacksmith. May ironworks po At kami. meron din po kaming talyer nung araw. Sabi ng lolo ko, wala pa daw po yung Sisi Barleta. Kami na po yung Pangilinan Ironworks and Machine Shop during that time. Yun po yung since Japanese time. Yan, many years ago. Kaya kami po ay anak ng panday. Marunong po kami sa gawaing talyer. Ayan. Yan. Ako yung nagtrabaho din po sa talyer. Yun nga po yung sinasabi ng ate ko na kami ni Kuya. Siyempre, trabahong lalaki, talyer. Sa mga kapatid kong babae, pagluluto. Kaya wala sa amin, hindi marunong din magluto. Marunong din kami sa talyer. Opo, nagtatrabaho, Kahit sa mga nagpipintura at kuryente. kaskas. Yan. Yan. Kaya nga po naging jack of all trades. Kaya yung mga bagay na yon, yun po yung nag-bonding sa amin. Talagang yung strong family ties. Tulong-tulong kami. Wala ditong petik-petik yung higa-higa, tamad. Thank you, Lord. Glory to God. Na nag-enjoy po kami sa aming ginagawa. Wala, no? Hindi po pwede sa amin na mag-away ng mga bata kami kasi pag isa nagkasala, Ay, oo. lahat kami nakadapa. Yes. May kasalanan at wala, May kasalanan dadapa at wala. at papaluin. Sino ba may Si kasalanan? Arnold po lagi ang may kasalanan. Di, si Janina yun. Kayong dalawa ni Ginina. Tapos si Janina, matindi, naglalagay ng karton sa puwet, di ba? Opo. May kasalanan at wala. Tapos hanggat hindi nila sinasabing pwede kayong tumayo, hindi kami tatayo. Kaya Yeah. nade-deprive kami ng playtime. Lahat kami doon nakadapa hanggat hindi po pwede. Tapos meron pa yung Natumayo. pagdating ng hapon, pagkakain ng tanghalian, 3:00, ang disiplinaryan po namin yung kapatid ng mami ko, si Inay. Yan, yun po yung nagturo sa akin magluto. Pag natutulog yun, kailangan matutulog din po kami. Sobrang talas yung pandinig noon, Tanghali. Yun nga po, yung tanghali. Ayaw nun na maririnig yung lakad sa sahig. Kasi sahig po yung bahay namin. Pagka merong nararamdam, shhh. Natutulog ka, lagabagan ng pinto. Parang walang tulog. Thank you, Lord. Sobra yata yung tawa ko. Thank you, Lord. Pero, suma total, ganun po. Kaya wala sa amin yung pagka napalo. Wala pong ganun kasi pare-pareho kaming pinapalo. Yeah. Ito, meron isang karanasan kami noon. Ako pala, yung sinasabi. Dahil nung bata pa po ako, malihilig na ako sa mga anything that is moving by itself. Yan, yung mga yung
kalikot-kalikot. Accessories to the crime tong kapatid kong to, kaya lalo akong nabaon nung time yun eh. Nakita ko yung relos ng tatay ko. Titus. Gumagalaw. Bata, mahilig sa. Binuksan ko mga kapatid. Tapos may nakita akong gumagalaw na gano'n sa likod. Tinawag ko lahat yung mga kapatid. Kasama tong ate ko to. Tinyo, oh. Gumagalaw. Sabi naman ay gumagalaw, sinundot ng daliri. Ay di nabali yung gumagalaw. Akala ko magagawa ko, kinalas ko. Hindi ko na maibalik. Ginanong ko, tinago ko sa ibabaw ng aparador. Si inay ko maglinis mula sa kisame hanggang ibaba. Nakita. Sa madalit salita, natuklas ang relos ng tatay ko. Sino nakasira nito? Dapat yan ibitin ng patiwarik. Takot na takot ako noon. Grabe sa takot ako noon. But anyway, that's life. Okay. Bago Yeah. tayo bumati sa mga may birthday, last Yeah. na lang. Yeah. Ayan. Dito sa 1 Timothy 5:8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Yeah. Ayan. Kasi we need to support sibling to nurture each other. Ayan. Kaming magkakapatid, so napalaki kami na mag-asistihan, yung magtulungan. Ganyan, walang maiiwan. Nakita ko rin to dito sa pamilya ng napangasawa ko, kina Brother Louie. Na nung una, nung bagong kasal kami ni Brother Louie, hindi ko naunawaan. But pinatawad ko kasi Kristiyano na tayo. Pero nung una talagang hindi ko naintindihan kasi nung bagong kasal kami, so merong kaming proceed na cash. Bukod dun sa andaming in-kind na regalo, meron kaming malaking cash na proceed. So we decided to buy a cow, baka, sa Bicol para palakihin, gano'n, at saka paramihin. Ang nangyari, sinabi sa amin na ganito ang gagawin. Pag nanganak yan, so kung dalawa, yung isa sa nag-aalaga at yung isa, hahatiin ko sa inyong apat. Sa apat na magkakapatid nila. So, apat kasi silang magkakapatid. Parang hindi ko maunawaan nung una. Pero sige. At tas, nag-decide kami ni Louie, benta na lang natin. Para mawala yung pag-aagam-agam at saka pagko-question sa isip ko. Nung nabenta, divided by 4 pa rin. Ayan. So talagang, Lord, sabi ko, hindi ko nauunawaan. But then, later on, He made me realize na ito yung sinasabing support one another sa magkakapatid. Ang gusto nilang ipabatid sa amin na wala ka dapat kapatid na maiiwan. Walang mali-left behind. Kung ito'y nangangailangan, tulungan mo. Ayan ang magandang gusto ng ating Panginoon sa bawat magkakapatid. At hindi lang naman sa magkakapatid sa dugo, kundi magkakapatid bilang mga Kristiyano. Kaya kung sino man yung nangangailangan sa ating mga kapatiran, kailangan andoon yung suporta. At nakikita ko po ngayon, kasi kung hindi po ganun ang pagpapalaki din sa kanila, siguro naging malaking problema at issue sa akin ng pagpapaaral sa aking anak. Kasi kung ang hipag ko, ang panganay ni na Brother Louie, si Ate Mayet, na binagpala ng ating Panginoon sa ibang bansa, kung naging makasarili siya at hindi siya naturuan ng magulang na kailangan wala kang kapatid na maiiwan, wala kang kapatid na, anong tawag dito, left behind. Yan, yung kung hindi siya umaangat, wag mong iiwanan sa ibaba, kailangan iangat mo din, isabay mo din. So yun mga kapatid na we must support one another, lalo na nga din sa magkakapatid bilang mga Kristiyano. Kaya salamat po doon sa mga patuloy na nagbibigay, nagsusupport sa lahat ng mga kapatiran. So, glory to God. So ngayon, dako na tayo sa ating Yes. birthday This is your day. celebrants. Okay. Happy birthday, Brother Charlie Pehi. Brother Arvin. Shapno. Shapo. Yan. Okay. Natin yan. Sister Fatima Guadanya. Ayan. Na si Kapitana, ng Kapitanas, Kaybagal, ayan. prayer group. sa Brother Tagaytay. Timothy James Neo. Okay. Sino Sister Ayang Atienza Cantos ng Katandala.
Sister Shinley Sigitanes ng Alaminos, Pangasinan. Hello po, Yeah. happy birthday po. Happy birthday. Yan. Okay na. Kompleto Sister pa, kami Jam? na-miss tayo. Ayang Cantos. Nakabanggitan natin, Sister Ayang Cantos. Yan. Mm. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday sa lahat na ating mga kapatid na nagse-celebrate ng birthday nila today. Okay? Bago tayo magsimula sa ating praise and worship, let us open in prayer. Let us stay in the presence of our Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dear Heavenly Father, we praise you, we glorify you for giving us this opportunity to be here and to hear from you tonight. Lord, open our hearts and our minds, Lord, para sa lahat ng mga pagtuturo ninyo sa gabing ito. Pagpalain din po ninyo ang aming music ministry, ang lahat ng aawit, nawa Panginoon, may this be pleasing to you, Lord, at umabot sa iyong banal na trono. Thank you, Father. Thank you, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. Good evening mga kapatid. Good Ayan. evening. You're all welcome sa another weekly Bible study natin. Sa gabing ito, again, tawagin na ang mga kasama sa bahay, mga mahal sa buhay, at samahan tayong sabay-sabay magpuri, magpasalamat, at makarinig muli mula sa ating Panginoon. Ayan, Minister Andy. Purihin ang ating Diyos. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat po ng nararating at naabot. Binabati po namin kayo ng magandang gabi mga kapatid. And welcome to our midweek Bible study. Brother Bong? Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. From north, east, west, south. Good evening po sa inyong lahat. At maging sa mga taga-ibang bansa, ang ating mga kapatiran na nakaabang sa gabing ito. Diyan lang po kayo. Samahan nyo kami sa pag-awit. Hallelujah, hallelujah. Ang pumaparito sa ngalan ni Yahweh ay kanyang pagpapalain. At magmula sa templo ang pagpapalay kanyang tatanggapin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo po'y handa na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Go! Thank you, Lord. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao, namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas, kaya't purihin siya. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan
kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao. Namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumubukas. Kaya't purihin siya dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Hey, hey, hey! Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala mong lubos. Hey, hey, hey! Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala mong lubos. Hey, hey, hey! Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Palapakan natin ang ating Praise Panginoon. the Lord. Glory, Hallelujah. glory to God. Praise you, Father. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Masarap pong pagpawisan Jesus, hallelujah. sa pagsayaw sa Panginoon. Kaya po, ibigay natin ang todo, no? When we come to worship the Lord, when we come to praise Him, sabi nga, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. So is when we give our best to God, and that is to worship Him with our whole being. Patuloy po tayong sumamba sa Diyos na buhay na naririto ngayon kasama natin. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Buhat sa krus na ikaw ay lumisan,
tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Buhat sa krus nang ikaw ay lumisnan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang aming Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo ko, oh Jesus. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo ko, oh Jesus. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita.
pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo, Yahweh. O Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aming kalakasan. Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa awiting pagsamba at papuri kay Lord. Glory to God. Again, magandang gabi sa Comfy Family. Ang ating pag-aaral sa mga susunod na Wednesday, it is about the Passion of Christ. And tonight, the cross of Christ, the significance, the importance. At tonight, it will be the message of the cross. Pero kanina yung magkapatid, nakakatuwa naman na gunitain nung maliliit tayo. Siguro dun lang sa ilan ako nakaka-identify ba yan? Kasi yung paglalaro, mag-create, ang dami namin, parang hindi ata kami nakapaglaro ng sabay-sabay, So, nung unang panahon, ang mami laging nakakapanood kami ng sine kasi libre siya sa sine kasi meron siyang mga paninda doon sa area nung Claro M. Recto ba yan, yung mga sinehan nung araw. Ayun ang parang pinaka-bonding ng mga kami. Naalala ko pa yun na isasama kami, walang bayad. Dahil yung mga takilyera ba yan? May mga paninda ang mami, kaya nakakapasok kami ng libre. Saka yung pag pinalo, pag may kasalanan na isa, naabutan ko pa rin yun na lahat papaluin. Naabutan ko pa rin yun. So, pero meron ding mga, yung shiner sila na hindi ko rin naman naranasan. So, yun na nga, i-promote natin sa mga anak natin. Kung isa lang, thank you, Lord. Madaling makasama, kumbaga, yung tatay, nanay, kanyang, sabi nga ay barkada, gano'n,
So, meron din namang maraming anak na mag-create ng work together kasama yung mga magulang. Oo nga, maganda yan para at least yung mga ginagawa ng tatay natin nakikita. Glory to God sa mga magkakapatid na pwedeng-pwede naman natin maibalik. Lalo na yung yung sama-samang nagdarasal. Medyo nakakalimutan nga yun, dahil mga naglakihan na yung tulog ng sama-sama, naabutan ko pa rin yun. Pero nung malaki na, nagkakanya-kanya ng area, lugar, ha? So, pati doon sa pagkain, mga sama-sama. Pero meron din ng gugulang, nagtatago ng ulam sa ilalim ng kanin para madoble, ha? At alam naman ng mga nanay yun, kung sino yung mga malakas kumain minsan, mga nagtatago, ha? Ngayon, minsan, ang dami ng mga pagkain sa lamesa, pero minsan yung mga anak natin, pagkakain, may hawak na cellphone. Tama si Minister Arnold. Dumating, umalis, nasa cellphone. Minsan, meron bang hindi na rin lumalabas ang kwarto? Nandun na lang sa internet? Meron din, di ba? So, sabi nga ni Minister Arnold, pwede naman nating ibalik. Pagkakain, wala muna magse-cellphone. So, yun. Ha? So, thank you Lord sa pagbabahagi. Siya nga pala, yung ating baksa today and the rest ng Wednesday, it is about also sa ating sineselebrate na Lenten season. So, yung cross, ano ba tong meaning, symbolical meaning, o significance, importance? Kasi ang cross, maraming mga na-encounter nyo na ba yun yung sign of the cross. Meron kasing mga Kristiyano nagsa-sign of the cross, merong hindi nagsa-sign of the cross. Ganun din nung ancient time, naging naging issue rin. Pero ang sign of the cross nung sometime, 3rd or 4th century, pag sa history naman na makikita naman natin at yan ay thank you Lord, available naman, makikita natin na it is a gesture na you want to bless yourself, a gesture to bless other, and a gesture to bless objects. Pero as time goes by, sabi naman ng mga ibang Kristiyano, idolatry. So, yung mga issues na yan. Pero sa panahon natin ngayon, ang meaning kasi ng cross, of course, it is the principal symbol of Christian religion, recalling the crucifixion of our Lord Jesus Christ and the redeeming benefits of His passion and death. Tsaka yung cross kasi, ang significance, importance niyan, yung victory over sa kamatayan. At ang idinulot nga niyan ay pagpapala sa atin. And tonight, mapapag-usapan yung the message of the cross ni Pastor JB at Sister Cora. Paano ba nagsimula ito, itong cross? Nung naging sa pag-research nyo, yung Emperor Constantine na naging Kristiyano. So yung cross, supposed to be nung araw ay a form of torture, naging naging symbol ng Christianity. So yung ang symbol na si Jesus Christ is the Son of God. So yun yung historical events dun sa cross. But of course, habang tayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos, meron nagsa-sign of the cross, may hindi nagsa-sign of the cross. Yung message ng cross, the meaning, the significance, we will discuss kasi katulad nung awitin ni Minister Ariel, yung inawit kanina sa worship, it is about the cross, the death of our Lord Jesus Christ na ang message niyan. Bago ko tawagin andito na nga pala si Pastor JB, yung the message of the cross will be discussed tonight. Basahin ko muna sa inyo yung
isang napakahalagang message of the cross. Buksan niyo sa 1 Corinthians 1:18. And ito yung ating Bible study kay Pastor JB, Sister Cora, yung the message of the cross. Dito sa 1 Corinthians 1:18. For the message about Christ's death, on the cross is nonsense to those who are being lost. But for us, glory to God, tayong mga believers of our Lord Jesus Christ, by His grace, we have accepted our Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, at nagkaroon tayo ng pagtalikod sa kasalanan at meron tayong newness in life. But for those who are being saved, it is God's power. Ayan. So yan ang message ng cross na napakahalaga. Of course, yung mga gesture, yung mga outward pamamaraan, the meaning behind the cross, the immense power, the large or immense the significance na napakahalaga, yan ang ating pag-uusapan. So, again, glory to God, ito na ang ating pag-aaral sa message ng cross, yung unang-unang pagpapalang ating tatanggapin sa ating pag-aaral. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Alam po namin kayo nasa mabuting kalagayan, ligtas sa virus at patuloy na lumalago sa ating spiritual life. Sa gabing ito, pag-aaralan po natin yung forgiveness, God's forgiveness. At ito po ay ating hahanguin sa dalawang verses. Ang una ay sa Micah chapter 7, verse 18 to 20. At ang pangalawa naman ay sa Lucas 15:11 to 32. Ang ating pong mga pinagkunan nito ay yung pong ating mga aral na natagpuan, narinig sa Kompi, ang mga pastors natin, ang personal ko pong experience at saka insight, at ilan sa internet pastors, tulad po ni na George Toes at saka po ni Stephen William. Ito po ang ating pag-aaral. Pero bago po yan, tayo muna po manalangin tulad ng dati. O Banal na Espiritu, muli po'y salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po sa patuloy na paggagabay mo sa amin, pagbibigay sa amin ng wisdom na kailangan namin upang ang bawat salita na aming mabasa, marinig, ay magkaroon po ng buhay sa amin. Patuloy po kami ibigabay. Hayaan po ninyo ng karangalan at ng papuri sa Ama lamang at sa pangalan ni Jesus, ito po yung magiging matagumpay, magaganap sa amin ang hindi babalik sa langit. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kantahan muna natin po si Lord at si Sister ko ay kakanta po nung sala ko yung pinatawad mo. Thank you, Lord. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ko ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Micah 7:18 to 20. Who is a God like you, who pardons sins and forgives the transgression of the remnant of his inheritance?
You do not stay angry forever, but delight to show mercy. You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities under the depths of the sea. You will be faithful to Jacob and show love to Abraham as you pledged an oath to our ancestors in days long ago. Micah 7:18-20. Sister Cora, Lucas 15:11-24, simulan mo na sa 16. Ang alibughang anak, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo kung isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakatabang goya at siya'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Micah 7:18-20 at saka doon sa Lucas 15:11-32. Ang title nga po natin ay God's Forgiveness at ito po yung an act of God's love. Ang ating mga pinagkunan ay sina George Toast, Stephen Willem at of course yung pong ating mga lessons sa Kompi. Maraming salamat, Ama. Gabay mo kami, Banal na Espiritu. Let us go and define what is forgiveness. Forgiveness, according to the Greek word senchoresi. Ang ibig sabihin po niyan ay pardon, remission, condonation. Doon man po sa Latin, nakuha po natin yung root word ng forgiveness. At ito po yung the word na forgive. Ito sa Latin ay perdonare. To give completely without reservation. At dito po kinuha yung English na word na pardon, pagpapatawad. Psychologists is conscious and ang sabi nila ay it is a conscious and deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward a person or group who has harmed you regardless of whether they actually deserve your forgiveness. Yan ang sa mga psychologists. Doon sa ating Christian dictionary, which is actually the Bible, it means letting go. It simply means forgiving as many times as you can as long as there is a reason to forgive. Ito po yung synopsis ng Matthew 18:22-25. Ang forgiveness is an act of God's love. To forgive is not only to pardon, but in the end, to love. God's act of love towards mankind was to send His only Son as a propitiation for our sin. That is a supreme act of love, the greatest sacrifice the universe has ever witnessed. Sister Cora, 1 John 4:9-10. Sa 1 John 4:9-10, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Sa Tagalog na, sister, magandang Tagalog. Sa Tagalog, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. 1 John 4:9-10. There are two types of forgiveness in the Bible. Firstly, yung God's pardon of our sin.
Sa Psalms 103, verse 3 and verse 12, ang sabi doon ay ganito, ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit ginagamot siya lahat. Kung gaano kalayo, ito ang verse 12, ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Amen. God's pardon of our sins. Ang pangalawang type of forgiveness, Sister Cora, ano yun? Ang padalawa, yung our obligation to pardon others. Sa Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Yun, praise the Lord. So let us define, let us identify. Ano ba yung God's forgiveness? Sabi nga ng iba, it is much less. Yung ibig sabihin ay walang katulad, walang kapantay. Ano nga ba ito? Bakit say nagpapatawad? Ang unang reason dito ay sa ating nakita ay God forgives out of His character. Ito yung kanyang nature, character, being merciful and compassionate. Doon nga sa verse 7 ng Micah 7 verse 8, I mean, who is God like you? Micah 7 verse 18. Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnants of His inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Micah 7 verse 18. Justified anger is a part of God's character, but take note of this. So is letting go of that anger. Yun ang forgiveness. Amazing yan. Instead of holding on to anger, God delights to show mercy. Nadulugod siyang magbigay ng awa at grasya. When God forgives, He shows mercy to those who deserves punishment. Sa halip na punishment, nagbibigay siya ng kapatawaran, forgiveness. What an amazing thing to realize that God delights to show mercy. He is glad to do it. He does it quickly, and He does this often, repeatedly, paulit-ulit. Yan ang kind of love base sa kanyang karakter. Ang lalong kamangha-mangha at kahanga-hanga ay yung sa dami ng pinatatawad na kasalanan ng ating Panginoon. Tayo, tao, siguro, yung asawa, kaibigan, minsan isang araw makasala sa iyo, marami na yon. Pero sa ating Diyos, lahat ng kanyang nilalang, ay ang lahat ng kasalanan ay ginawa sa kanya for several times, every day, every year. Sabi nga ni Haring David, doon sa kanyang awit 51:4 nung siya makasala kay Bathsheba. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko di mo kinalulugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako iyong parusahan. Lahat ng kasalanan sa Diyos nating ginawa, ang mga tao na involved ay collateral lamang. Can you imagine? Ilan ang tao sa mundo? 7 billion noong 2011. Ganun karaming kasalanan niya per day, tamis-tamis. Sabi ni Sister Jennifer, ang mga babae daw ang lumalabas na salita sa kalang bibig, 20,000 a day. Ay, hindi ko na kukwentahin. Kaya pala sabihin ni Pedro, ilang beses po ako magpapatawad? 7 times, sabi ni Lord. No, 70 times 7. That is your capacity lang. Pero ang Diyos, mas higit dito ang number. Wala siyang number. Unlimited yung kanyang pagpapatawad. So, ang pangalawang reason is His faithfulness to His promise of old. Yung kanya kasing pangako, hindi niya pwedeng talikdan yun. Yun ang sabi sa Micah verse 20. You will be true to Jacob and show mercy to Abraham as you pledged an oath to our fathers in days long ago. This is the promise of old. At doon sa Genesis 12:2, kay Abraham sabi nga niya, I'll make you into a great nation and I will bless you. I'll make your name great and you'll be a blessing. So how can the blessing continue kung walang forgiveness? Continuously. God's covenant relationship with His people from Abraham to us, diretso po yan. It's never stop being faithful to the covenant promise He has made. Kahit na paulit-ulit ang paggawa natin ng kasalanan, ganun din. Paulit-ulit, repeatedly, God forgave our sins and restored us. Tawag na lang, muchlessness. Ang nature of God's forgiveness, pinipili niya ang manatiling tapat through His great and generous forgiveness. Ang pangatlong reason ay anong uri ng pagpapatawad ito? Pag siya'y nagpatawad, complete. So, He forgives completely.
Doon sa Micah 7 sa ating binasa, 19, verse 19, sa pangalawang salita, sabi doon tatapakan mo ang aming mga kasalanan at hihagis mo sa kalaliban ng dagat. Tatapakan mo lahat ng aming mga kasalanan. But I believe, ang mga kasalanan tinutukoy dito, yung mga inihingi natin ng tawad. Pero yung mga kasalanan na hindi hinihingi ng tawad, ang kasalanan sa banal espiritu, tulad na sa Bible, hindi mo kasama sa tatapos sa dagat. Sa Apit 130, Sister Cora, yung verse 3 to 4. Sa verse 3 to 4, kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matapos. Yun, lahat ng kasalanan natin. Sa Isaiah 38, verse 17, yung pangalawa uli, sabi niya doon na, you have put all my sins behind your back. Yung lately ating pinag-aralan sa 1 Corinthians 13, verse 5, love keeps no account of wrong. God is love. God keeps no account of wrong. At ngayong Holy Week na ito, siguro madadaanan natin yung pag-aaral sa 7 last word of the Lord. Sabi niya, it is finished. Sa Aramaic na salita, ito ay tetelestai. Tetelestai, nang ibig sabihin fully paid. So, wala nang kwentahan. Lahat ng naipako sa krus na ating kasalanan pinatawad na. So, God's put our sins where He will not see them, where He will not be reminded of them. So, ang pangapit ay He sacrifices to forgive. Lahat ng sakripisyo ay nangyari upang tayo mapatawad. Ang magandang example dito yung prodigal father na ating nabasa. Prodigal father, opo, hindi lang prodigal son, ito nga ay prodigal family. Nakuha po ito doon sa ibig sabihin ng prodigal. Ang ibig sabihin pala ng prodigal ay sobra. At ito tinarin ko rin kay Mami Rigaya. So yung prodigal son, sobrang kapasaway. Yung prodigal elder son, sobrang mapagkunwari. At ito namang father na ito, sobrang kabaitan, pag-ibig at mapagpatawad. So, ano ang mga sakripisyong ginawa ng ama at nagbigay ng lagi ng kapatawaran? Una sa lahat, nagsisimula pa lamang ang tragedy din yung kanyang anak, pinatawad na bago umalis. At itong makabalik nga, sa nabasa natin kanina, ay hindi na niya hinintay na makalapit, tinakbo na niya. Ang ibig sabihin ay, siguro araw at gabi, binabantayan kunwari ng kanyang anak. At nang makita, tumakbo siya, sinalubog, at itinaas yung kanyang damit, which is also a dishonoring sa mga taong gano'n ang status o saklang lugal. At hinagkan, niyakap. Alam ba nyo na may karapatan ng ama na patayin ng anak? Sa una pa lang na siya ay hindi inonor, dinishonor. Buhay pa, kinuha ng mana. At ngayon ito ay bumalik, pwedeng patayin niya, pero hindi nanaig yung kanyang pagmamahal. At hindi lamang pinatawad, ni-restore lahat ng kailangan, the robe, the sapatos, the ring, everything, at pinaghanda pa siya. Yon ang pagmamahal ng isang ama na lagi nang merong sakripisyo. Heavenly, meron din tayo mga great sacrifice to forgive and restore. For example, God the Father has sacrificial act of what He did to us. Yung John 3:16, ang sabi doon ay, gano'n na lamang ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak, upang ang sinumang manalig sa kanya ay hindi mapapahamak at magkakameron ng buhay na walang hanggan. Yan, sacrificial love, that is forgiveness na binigay sa atin ng Ama. Ang anak meron din ginawa. Sister Cora, pakibasa. Yung sacrificial act of the Son sa Pilipos 2:6-7 na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Praise the Lord. Mula sa pagiging hari ng mga hari nasa langit, siya ay bumaba sa lupa upang maging tao, maglingkod, maging karpintero, at para patayin din lamang ng tao. So ang panglima, He rejoices to forgive us. What a kind of love and forgiveness. Act of love talaga ito. Sabi doon sa earthly father, doon sa prodigal father na ating pinag-aralan. Sa Lucas 15:24, ang sabi doon ay, let's have a feast and celebrate, for the son of mine was dead and is alive again, and he was lost and is found. So, yun. Agad ay, let us celebrate. Nakita ang aking anak. Pagkatapos, later on, dumating yung anak na panganay, ay pumasok,
Inibitahan niya yung kanyang anak at sinabi niya sa 1532, "But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again and was lost and is found." Yan ang earthly father na rejoicing to forgive. Heavenly, meron din. Ano ang inyong Sister Cora dyan? Sa second, the Heavenly Father. Sa Lucas 15:7, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. At sa Lucas 15:10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Yung earthly father ay rejoicing to forgive, Heavenly Father, lalo na. I have some reflective question to practically end this lesson of ours. Ang unang tanong ko ay, if forgiveness is an act of love, therefore it is a gift. And if it is a gift, it is permanent and it is irrevocable. Romans 11:29 yun. If all my sins are forgiven, why must I continue to repent? That is repeatedly, paulit-ulit. Or if we are saved already, why do we need to repent? Sabi nga ng isang pananampalataya, congregation, once saved is always saved. Bakit nga ba dapat ganon? Ang ating pong reference, salamat nung kay Pastor Stephen William, W-E-L-L-U-M, itong kanyang reflection. 3 bagay daw na biblical truths ang dapat pagsabay-sabayin ito yung pag-aralan. For those who have repented of hidden sins and trusted Christ as Lord and Savior, God declares them right before Him on the basis of Christ's righteousness and substitutionary death. Doon sa Romans 3:21-26, substitute natin si Jesus Christ. So righteousness given to us imputed. Number 2 is God commands us to confess our sin as we sin. 1 John 1:9. This command not only applies to our initial justification, but as the context of 1 John, it makes clear that confession is and must be ongoing for Christian. Must be ongoing. Sa 1 John 1:8-10, Sister Cora Tagalog, 1 John 1:8-10. Sa verse 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Praise the Lord. Paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit, it must be an ongoing confession to the Lord. So yun po yan. Number 3 na Bible truth, God not only command us to confess our sins, but also promise to forgive us in the future. Hindi lamang yung na pagsisihan na natin, kundi pati sa future. But in real sense, hinges our forgiveness on whether we forgive others after we have presumably been justified. Magagawa lamang ng Diyos na tayo magpatawad sa mga kasalanan in the future if yung mga kasalanan ginagawa sa atin ng ating kapwa ay mapapatawad din natin. Matthew 6:14-15, Sister. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Praise the Lord. So, alin ang pinatawad? Nang tanggapin mo si Kristo, ng sapat sa puso, nagsisi ka, lahat ng ginawa mong kasalanan mula nung tanggapin mo hanggang nung sa kauna-unahan pa, pinatawad na. Pero after that, nakakasala po ang tao. At yung pagkakasala nyo sa future, day by day, yun naman ang pinangakong patatawarin niya at ang kondisyon na may patawarin mo rin ang iyong kapwa. Matthew 6:14-15. So yung 3 basic principle. Although everyone will stand before Christ's judgment seat and hear the public verdict of whether or not we are in Him, sa 2 Corinthians 5:10, for us believers, this end time verdict has now been brought into the present. We have already crossed death to life. John 5:24, ito pong pagkakasabi. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Please take note of this.
hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So yung ating pagsisisi sa ating kasalanan na nagawa pa, yun ay nakakatawid na tayo. Hindi na yung kasama sa hatol sa atin sa dulo ng panahon. Praise the Lord. So, si Stephen further explained the following. Paano yung magiging posible? Sabi niya, for God's point of view, there is no problem with saying that when God declares us just, He forgives our future sins as well as our past and present. Since our future lies before Him as an open book, walang nalilihim sa Kanya. Yung future, alam din niya. Yun ang God's point of view. Sa atin namang point of view, it's best to think of our justification as the forgiveness of all our past and present sins, and as the judicial ground for the forgiveness of future sin. So, wala na tayong kasalanan, tanggapin si Kristo. In other words, yung mga kasalanan ating pinagsisisihan, hindi na rin tayo matcha-charge sa dulo ng panahon. Ang aabutin na lamang doon ay pagkakikinuha ni Lord, may kasalanan ka pa, yun ang kasama. Please take note of this, with this on the basis of Christ's work applied to us in our justification. It is on the basis yung ginawa ni Kristo sa atin. Such an experience is not a new justification, but a renewed application of our justification. Renewal of vows ng mag-asawa, hindi nawawala ang kasal, pero each year nagre-renew kasi meron nga bawas na napapadagdag dahil sa mga kasalanan. So, ano ba nangyayari sa atin kapag tayo nagkakasala? O, experience natin lahat ito. Pag tayo nagkakasala, whether we know it or not, aware tayo o hindi, we lost our consciousness of forgiveness. Nawawala sa ating diwa na tayo pinatawad na. Kasi nga, nagkasala tayo eh. And our sense of peace with God. So, nagkakameron ng bagabag, guilty conscience. So, when we confess our sins by the work of the Spirit, the Holy Spirit will convict, the devil will condemn. We are awakened, tayo ginigising to what Christ has done for us, and God revives our security in Him and assurance with our salvation. Ang Holy Spirit, ikukonvict tayo, may pag-asa ka, ito ka. Ang kaaway, wala ka ng pag-asa, wala ka na, magpatuloy ka na, magpakamatay ka na. Yan ang ginawa niya kay Judas. Believers then continue to pray daily for forgiveness, not with the despair of one who thinks he is lost, but in the confidence of justified and adopted children approaching a Heavenly Father who has declared them just in Jesus Christ. Again, mga kapatid, as we confess our sins, our God forgives us on the basis of Christ alone, of Christ alone. Unless otherwise, tinanggap mo na si Kristo, wala pang kapatawaran ang lahat ng yan. Hindi ka actually makakapag-repent ng godly sorrows And please take note of this also. There is absolutely no contradiction between justification by grace through faith and our need for ongoing forgiveness of sin. We ask God to forgive us, not to be re-justified. Walang justification na tapos na yon, but to walk before Him in confidence again that Christ has paid it all and we are debtors to grace alone. Justification occurs once for all, yet confessing sin and receiving forgiveness is ongoing until we are glorified and sin no more. So, in application and also as a challenge to us, let us experience God's love and forgiveness daily. Let us apply itong ating napag-aralan nito. Although you are totally forgiven, again, you still need to deal with your sins day to day to live in harmony with God. Sa 1 John 1:9, Sister Cora, anong sabi dyan? Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Amen. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yun. At si David, ang ginawa niya, ito ang ginawa niya. Psalms 32 verse 5, Tagalog, Sister Cora. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. All my guilt is gone. Yun ang ginawa ni David. Nakasala siya,
Lord, patawarin mo ko, inaamin ko. Yun ang ating gawin na ating pag-aaral na ito para tayo patawarin. And then, let us experience the result, the possible result. What if you still feel guilty after you have confessed your sins? What should you do? Sabi doon sa aking napag-aralan, you must count on God's word alone. Dependable. Hindi yan magkakamali. Tayo ay forgiven. Don't rely on your feelings. If you don't confess sin, however, there's a good reason for feeling guilty. Kung totoo, tapat ang pagkapagsisi mo, mawawala yan. Dapat mawala. So, by continually confessing your sins to God and trusting in His perfect forgiveness, you can experience His love and grow closer to Him daily. Amen? So, peace be with you mga kapatid. God is with us. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. In Jesus' 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the